Sa pinakahuling datos ng Bureau of the Treasury, lumobo sa 478.8 billion pesos ang budget deficit ng gobyerno mula January hanggang March 2025. Mas mataas ito ng halos 76% kumpara sa 272.6 billion pesos noong nakaraang taon. Sa unang quarter pa lang ng taon, gumastos na ang Administrasyong Marcos Jr. ng 1.48 trillion pesos, mas mataas ng mahigit 270 billion pesos kaysa sa 1.21 trillion pesos na nagastos noong 2024. Ayon sa Bureau of the Treasury, ito ay katumbas ng 31% ng buong taong disbursement program na 6.18 trillion pesos. Bagamat sinabi ng Bureau of the Treasury na makokontrol ang fiscal deficit sa target na 1.5 trillion pesos ngayong taon. Ayon sa ekonomista na si Dr. Michael Batu, kaduda-duda ito lalo na't baon na sa utang ang gobyerno sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Anya, mas mabilis ang paggasta ng gobyerno kaysa sa kinokolektang kita nito na nagdudulot ng patuloy na paglobo ng deficit ng bansa. At paano natin pupondohan yung deficit na yan? It's either mangungutang tayo o magbebenta ang gobyerno na naman ng kanyang mga ari-arian, yung tinatawag nating privatization, Jade. No? So, ang concern talaga dito is yung sustainability ng ganitong klaseng pulisiya kasi taon-taon na lang tayong budget deficit. Ayon pa kay Dr. Batu, tila walang katapusan ang pangungutang ng gobyerno at ito'y dulot ng mahinang tax collection at kulang na kita ng bansa. Hindi natatapos-tapos yung pangungutang ng ating gobyerno kasi nga hindi tayo efficient, no? Hindi maayos yung ating pangungulekta ng buwis at hindi rin maayos yung ating pag-generate ng revenue. Kumbaga palaging kulang. Giit ng ekonomista, hindi lang ito simpleng usapin ng kakulangan sa pondo, kundi malinaw na indikasyon ng mas malalim na problema sa sistema ng pamamahala sa ilalim ni Marcos Jr. Kinakailangan matino yung gobyerno. So, ibig sabihin ng matinong gobyerno, halimbawa, kailangan puksain ang graft and corruption. Itong nakikita nating sitwasyon ng ating gobyerno sa ngayon, na mas malaki ang inilalago ng paggastos kaysa sa revenue generation, hindi na ako nasurpresa dito, pero nakakabahala ito kasi yung kung paano ito pupunan ng ating gobyerno, that remains to be seen kung anong discarding gagawin nila dyan. Habang patuloy ang pagtaas ng fiscal deficit ng bansa, nananawagan si Dr. Batu sa pamahalaan na tutukan ang mga ahensyang bigo sa pagkolekta ng kita at ayusin ang pangkabuang estratehiyang pinansyal ng gobyerno. Kung nakikinig nga raw ang pamahalaan kay Marcos Jr., ay dapat itong silipin at tutukan ang mga opisina at ahensyang hindi umaabot sa kanilang revenue target. Anya, dapat gawa ng agarang aksyon ang mga ito dahil kailangang makalikom ang gobyerno ng sapat na kita upang mapunan ang lumalaking gastos. Para sa Diyos at magandang gabi mga kababayan, Biker Adventure YouTube channel. Mayroon lang tayong opinion patungkol dito sa kinakaharap na krisis sa ating bansa, no? Patuloy ang paglubo ng ang utang ng ating gobyerno, mga kababayan, sa ilalim ng pamumuno ni Marcos Jr. No? Samantalang wala naman tayo makikita ang mga malalaking infrastruktura katulad sa ginagawa ni PRRD. At yung mga proyekto nga sinimula ni PRRD ay hindi na pinagpatuloy ni BBM, no? Ang nakakalungkot lang itong sa 2025, first quarter ng 2025, no, sa gumagastos ng ang administrasyong Marcos ng 1.48 trillion. Hindi ito hindi ito basta-basta ang mga kababayan, no? Kasi 1.48 trillion within 3 months lang nagastos ng gobyernong Marcos nga hindi naman alam ng mga taong bayan, ng mga Pilipino kung paano nagastos ng pera na to. Samantalang ang Office of the Vice President nga ang 125 million nga ginastos daw within 11 days, talagang hindi nila tinitigilan, pinupugpog nila. Gusto nilang ipa-impeach ang ating Vice President dahil lang doon sa confidential fund nga 125 million, no? Kahit pa mayroon ng mayroon ng notice ang kuha nga clear si si BP Sara, hindi pa rin tumitigil ang mga
namumulitika, pinapaliguan pa rin ng black propaganda, mga kung ano-anong issue ang Vice President. Ang target lang talaga nila na hindi makarating si VP Sara sa 2028 presidential election. Kaya ito ang ano nila mga kababayan. Pero ibalik natin ito regarding sa sinasabi nilang transparency, karapatan daw ng mga Pilipino nga malalaman kung paano ginastos ang pera ng bayan. Itong 1.48 trillion na ginastos ng administrasyong Marcos sa loob lamang ng 3 buwan, dapat talaga ito talaga dapat pagtuunan ng pansin ng mga congressman na ipaano sa mga taong bayan. Magiging transparency na rin, hindi lang ang Office of the Vice President, kundi ang lahat ng government official mula presidente pababa hanggang sa mga local official, dapat magkaroon ng transparency. Yung mga budget, mga pera na pundo sa kanilang mga opisina, dapat ipaliwanag nila, lalong-lalo na yung mga congressman, hindi lang ang Vice President. Kasi halatang halata nga ang kanilang ginagawa sa Vice President ay isang pamumulitika lamang. No? Tsaka isa bang natin mga kababayan, ito sa administrasyong Marcos, maalala natin, nung pinahuli si PRRD, nasa Hong Kong pa lang si PRRD, may eroplano na agad nga nahanda si Marcos, no? Nakatambay sa Villamor Air Base. Paglapag ni PRRD, hinuli nila agad at agad-agad, di ba? Sa araw na yun mismo, inilipad agad si PRRD papuntang Netherlands, napakabilis. Ito ngayon, ang ating mga OFW sa Israel at saka sa Iran nanganganib ang buhay, di ba? 6 days nang nagbakbakan, nagpalitan ng bomba ang Iran at saka Israel. Ang ating mga OFW, may nasugatan na nga yata. Wala pang aksyon si Marcos upang ma-withdraw ang ating mga OFW doon sa bansa na yun, sa Israel at saka sa Iran. No? Dapat kung gaano siya kabilis nakakuha ng eroplano nung pinahuli si PRRD, dapat ganun din kabilis ang mag-withdraw niya ng mga OFW nga naipit sa bakbakan doon sa Israel saka sa Iran. Yun lang mga kababayan, diba? Kasi mabilis siya eh. Mas inuna pa nila ang impeachment ni VP Sara. Nakatutok sila sa impeachment ni VP Sara kaysa ating mga OFW nandoon sa Israel. Isang tabi lang muna yung pamulitika nila, yung pag gusto nilang alisin ang mga Duterte sa presidential election ngayong 2028, malayo pa yun. Unahin natin yung nasa delikadong sitwasyon ang mga Pilipino nga nandoon sa Israel at saka sa Iran, diba? Dapat bago maglanding ang missile ng Iran, dapat nakalipad na ang mga OFW, mga Pilipino na doon sa Israel, kasi mabilis naman si Marcos eh. Kung gaano kabilis yung pagpasakay niya ng eroplano ni Duterte papuntang Netherlands, dapat ganoon din siya kabilis. Kung pwede nga mas bilisan pa yung sa mga Pilipino nandoon sa Israel pabalik sa Pilipinas. Hindi yung nakatutok lang sila sa impeachment ni VP Sara. Ayun lang mga kababayan, at maraming salamat. Yun lang ang komento ko, opinion ko dito sa mga pangyayari, sitwasyon sa itong medyo hindi magandang kalagayan ng ating bansa ngayon. At Biker Adventure YouTube channel, nagpapasalamat sa inyo sa pagpa-unlock nyo dito sa aking napakaliit nga YouTube channel, at sa mga aking mga subscriber, maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi.